So dahil nga uso ang bibe, may bibe tayo sa ulo mga ate at kuya, no? Nababati ko si VP Sara patungkol sa bibe na ito. Trending to ngayon sa mga bagets. Makikita nyo mga bata, no? Kung saan-saan, even in school, may mga ganitong bibe sa kanilang ulo. So, VP Sara allows the student to use these accessories in school. So nababati ko sa mga dilawan, ganyan. Pero ang pulburon, pag-usapan din natin. Nagtataka kasi ako dito sa recent video ni Attorney Rowena Guanzon. Dali, meron din siyang bibi sa ulo. Bakit kaya? Babati ko ganyan si VP Sara. Hold on, open ko lang yung video para makita ng Princess Maui 2, ha? Hold on a sec. Okay. Alam niyo nahihiya nga ako magbibi-bibi ng ganyan mga ted kuya, lalo sa labas kasi tawang-tawa yung mga nakakakita. Pero syempre nakakaaliw lang po, 'di ba? You know, the kid heart in us, baga mga ted kuya. Yung ating bagets na puso, at least nakakapagdala tayo ng ngiti sa mga kakakita sa atin, 'di ba? Yun lang yun. Guys, ang aga Ay, sandali lang po. Narinig ko ang boses ni Doc Rowena. Ni Attorney Rowena Guanzon. So let's play the video. Ayan. And kumakain siya ng pulveron. Consistent, nakakatawa. Inaasar talaga niya si inaasar niya si Hello Kitty. Hold on. Kumakain ng pulveron. Siguro dyan sa Cebu, masasarap ang lalo sa Davao, no? Anong pulveron kaya yung kinakain niya? At kailan po tatanggapin ni Hello Kitty ang hamon ni PRRD na siya ay magpa-drug test? Kasi hindi yun dapat binabalewala. So bakit bungol-bungulan para mamatay ang issue? Yan ngayon ang technique. Sa bagay, hindi binabalita ng media yung, di ba, yung pahayag ni PRRD doon sa hakbang ng Maisog. Speaking of, sa Davao, speaking of hakbang ng Maisog, that's gonna be tomorrow sa Cebu, yung part 2. At pangako ni PRRD, at ng kanyang mga supporters, gagawin nila yan para i-remind yung ating mga politiko na ayusin ang pamumuno, di ba? Ay talaga, paano aayos ang pamumuno sa Pilipinas kung nagpupulveron ang mga nasa posisyon? Paano nila lalabanan ang problema ng pulveron kung mismo sila gumagamit? Hindi naman dininay ni Hello Kitty na gumagamit siya ng pulveron. Nung binanggit ni PRRD na gumagamit siya ng pulveron, ang sagot niya, ikaw nga nagpe-fentanyl, right? Hindi niya sinabing, no, hindi ako gumagamit niyan. O sabi ni PRRD, sabay silang magpa-medical, sabay silang magpa-drug test sa Luneta nang magkaalaman kung sino may mga residue ng mga ipinagbabawal na substance. One is pulveron. So hindi ko alam kung ano yung motibo ni Doc Rowena Guanzon kung bakit siya nag-vlog na kumakain ng pulveron with matching ipit na bibe. Uso nga yan, di ba? Huwag nyo nang lalaitin ng yung Principesa kapag may mga patwitams na bibi sa ulo, ha? Kasi trending yan ngayon. Ito nga abogada na si Doc Rowena, may bibi rin sa ulo. Bakit ba? Kanya-kanyang trip yan, ika. Dali lang. Okay, let's play the video. Hold on a second. Ito. Pinakain. Hindi sinisingot. O yellow ha. Para sa EDSA. Yellow. Huwag niyong buburahin sa kasaysayan ng EDSA. Totoo yun. Nandun ako. Bago mag-EDSA, nag-snap election. Si Marcos versus Cory. Diba? Dahil na-pressure siya ng mga Amerikano. Mag-snap election siya kung talagang totoong gusto siya ng mga tao. Siyempre, ginaya niya rin tayo ulit. Siyempre. Kaya nag-EDSA. Dahil nagtawag si Cardinal Sin ng mga tao para i-protect sila. Johnny Enrique, 100 years old, happy birthday, JPE. Kung hindi naman dahil sa tao, JPE, baka na-casualty ka, sir. Mabuti naman at hindi. Diba? Pagtawid mo ng Aguinaldo, tumawid sila ng krame. Andun si
Si Fidel Ramos sa Krami. Para isa na lang yung i-protect nila. Mga tangke, oh. Yung mga tao, hindi pigilan yung tangke. Hindi na alam ng mga sundalo kung ano gawin nila. Mga kamag-anak nila nasa kalye, nagsisigaw ng pangalan nila. Mga Ilocano, nag-Ilocano. Professor ko, si Tadjar. Professor Tadjar, sinisigawan niya sa microphone eh. Sa microphone, yung kapatid niyang General Tadjar. Hindi ko naintindihan, pero sabi niya, huwag na kayong magpaputok. Ang dami niyong pamilya dito. Manong, nandito ako. O diba? Napaka no? Nakakaiyak yun ah. Kaya po, kayo, huwag kayong sisingot ng pulburon. Nakakabobo talaga pag sinisingot. I-decide mo na lang. Kaya kita-kita tayo sa EDSA. February 25. Huwag nating papayagang burahin nila ito sa kasaysayan. Dahil ang diktadurang Marcos, yun, ang kanyang hangganan doon sa people power sa EDSA. At, syempre, sali po tayo sa protesta. Labanan natin ang charter change. Hindi po pwedeng mag-constitutional amendment sila sa panahong ganitong napaka-pobre ng Pilipinas. 14 trillion ang utang. Ang daming problema. Walang trabaho. 20 pesos daw ang bigas pero 1/4 pala. Ngayon, charter change nyo pa kami. At ano naman ang ipapalitan nyo dyan para kumita kayo? Ayan ang ayaw natin. Ayaw na natin ng corruption. Nakakapagod na kayo, nakakasawa na kayo, nakakadiri na kayo, ha? Fight tayo sa EDSA, mga anak, mga kapatid, at mga nanay at tatay. Power to the people. No to cha-cha. You know what, mga ate at kuya, kahit hindi ako nag-agree kay Attorney Rowena Guanzon sa kanyang panawagan na pumunta sa EDSA tomorrow, bukas din yan, mga ate at kuya, sabay, di ba? So magkatapatan, actually, was it coincidence though? Hindi ko alam kung sinadya ni na Tatay Digong na yung hakbang ng maisog nila sa Cebu ay i-conduct ng 25th din. So EDSA People Power commemoration tomorrow, nilalangaw na yan, pero ayun, nananawagan yung mga Piklawan, mga Yellows, na umattend raw sila. This time, meron silang ipinaglalaban, no? Malamang magiging matao yan. Ayaw nila ng charter change, ayaw nila ng pamunuang Marcos Jr. ngayon. Actually, iilan na lang siguro yan. Baka mga followers ni Attorney Rowena Guanzon, oo, pero yung mga followers ng iba. Kasi sina Trililing, sina De Lima, mga pro-Marcos na eh. Baka nga si BFF Lenlen ko, pro-Marcos na rin niya. So ano kayo mangyayari bukas sa EDSA commemoration, mga ate at kuya? Marami kayong magiging tao. Oh. Katulad, feeling ko nanonood to si Doc Rowena. Si Attorney Rowena Guanzon, feeling ko nanonood to po minsan-minsan sa channel natin. Hello po, shout out po, ma'am. Isa pa rin yan sa dapat nilang ipaniwagan, yung pagpupulburon. Hindi kasi sinasagot ni Hello Kitty yan, mga tat kuya, di ba? Ang mga dilaw ngayon, mga pro na. Yan, si Attorney Rowena Guanzon, consistent sa pagbatikos kay Kuting. And this time, may mga dapat silang ipaglaban. Pero, alam nyo, ano na to yung issue ng pulburon, mga tat kuya, yan ay isang pinakamatinding issue na dapat nilang pagkaisahan. Pero this time, mahina yung dilaw Malalaman natin bukas yan kung marami sila sa EDSA People Power commemoration. Kasi every year, kumukonti yung uma-attend doon Nilalangaw, si Ramos mahina na. Buhay pa ba si Ramos? Si Enrile, pro-Marcos na rin, di ba? So, yung binabanggit kanina ni Attorney Rowena Guanzon, magkatapatan lang yun, Krami and veterans. Excuse me.
So, malimit kami diyan dati mga ate at kuya kasi scholar po ako ng ano, ng veteran scholar ako. Ang lolo ko ay veterano. Nagtrabaho yun sa Malacanang dati and also sundalo rin siya ng Pilipinas nung may giyera nun ng ang ano, 'di ba, ang North Korea and South and also yung giyera ng Vietnam. I think nagpadala rin ng kung ano man mga giyera noon na nagpapadala ang Pilipinas ng backup or ng mga sundalo natin, ang lolo ko na isasama sa mga giyerang yan. Fortunately, na-survive niya yung mga giyerang yun, naging tao pa nga po ni Diosdado Macapagal, tatay ni Madam Gloria sa Malacanang. And naging scholar ako ng mga veterans. Ang veterans po ay nandyan yan sa may Camp Aguinaldo tapat 'di ba? Tapat ng Krame. Yung Krame pag papunta kang Cubao, nanganganan naman po yung veterans or yung Camp Aguinaldo. So malapit sina mama diyan, nakatira nung sila yung mga bata pa. And sina mama nga noon nagsasabi na maganda naman ang pamumuhay sa pamunuan ni Marcos, kaya lang marami lang talagang ahas noon. Pero ngayon ang ahas, parang yung mga ahas na yung naghahari. At parang kusang loob naman na nagpapa-under ang anak ng dati. Excuse me. Kusang loob naman, mukhang kasabwat na. Kung dati pumalag yung pamilyang yun at sumuko na rin naman at umalis na lang sa palasyo, di ba? Yung tatay nila, yung buong pamilya nila, actually. Ngayon parang wala nang pag-alis na magaganap. Parang kasundo naman na, parang magkaisa na sila, di ba? So kung gustong tapatan, excuse me, yung hakbang ng maisog bukas, baka ang mangyari, yung EDSA People Power commemoration bukas ay paramihin ang tao. Para yan ang ibalita, hindi yung hakbang ng maisog. Kasi ngayon po, yung ilang mga DDS vloggers, mga supporters ni PRRD at ni VP Sara, naglipara na in Cebu. Unfortunately nga, hindi ako nakasama at wala akong budget, di ba? Naubusan ako nung nag-tour ako ng Hong Kong. So, maraming interesado sa mga susunod pang hakbang ng maisog ni PRRD. Second nga po ito, yung unang-una sa Davao. At doon pinasabog ni PRRD at binulgar na niya kung sino ang nagpupulvoron. At hindi nga po sinasagot ni Hello Kitty yung panawagan ni Tatay Digong na sabay tayo magpa-medical. Parang ganun, di ba? Para mapatunayan kung sino ang gumagamit sa atin ng may pinagbabawal na substance na ganyan. Ay dead ma lang si Hello Kitty. Kung malinis ka, wala kang tinatago, kahit hibla ng buhok mo, ipatest mo. Kahit hindi yung urine mo, kasi, di ba, uminom ka daw ng buko, ng pineapple juice, 3 days in a row, whatever, maaalis na sa sistema mo kung ano man yung residue ng mga tinitake mong bawal yung mga sinisingot mo, hinihigop, tinuturok at kung ano-ano pa, di ba, maaalis naman. Pero sa buhok, kasi, syempre, yung growth ng buhok natin, 1 taon ganito. Ito lang yan, 4 inches in a year, ang tubo ng buhok natin, mga tet kuya. So kung ang buhok ng lalaki ganito kahaba, si Hello Kitty mahaba buhok niya, halos 4 inches yung hair niya sa taas, pero sa gilid, no? So kung mahaba yung hibla, buong taon yun, mga tet kuya. So mahahanap doon yung residue. Ano kaya ang mga susunod na pasabog ni PRRD bukas sa Cebu? Kaabang-abang pong talaga. Kahit na palit-palit na sila ng venue kasi sinasabotage. And also, yun nga po, may panawagan ng People Power commemoration sa EDSA naman, na dyan tututok ang media. For sure, hindi na naman papansinin ng Philippine media, ng mga bias na media ngayon ang sasabihin ni PRRD bukas, no? Protektahan sana ng langit ang ating dating Pangulo and sana mas maging intense pa yung kanyang mga pasabog. Hopefully, makita kaya natin si Manang Aimee doon. What about VP Sara? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.